Hmm. Hello, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po ay kulang na lang manipa ng media si Gobernador Daniel Fernando na dating bida sa Scorpionites. Yan yung istinakan. Kumbaga, sex trip na mga movies nung araw. Nahuli pa yun, nag-jackal doon sa pelikula yan. Ngayon, Scorpionites. Tapos, ito ngayon, kulang na lang manipa ng media. Ang gusto sipain ay yung publisher tsaka editor ng Metro News Bulacan. Akalain mo ba naman? Nagpadala, inutusan niyang abogado niya si Attorney Manalo. Nagpadala ng cease and desist order na huwag na mag-publish. Ano? Ngayon lang ako nakakita ng cease and desist order. yung ibang mga abogado nagpadala ng demand letter. Siya cease and desist order. Hoy, Attorney Manalo, anong klaseng abogado ka? Saan ka mag-graduate? Talo mo pa korte. May cease and desist order ka. Tapos, ang utos sa cease and desist order, huwag kang mag-publish ng anuman laban kay Governor Daniel Fernando. Grabe. Kung inutusan niya yung abogado, Hoy, Attorney Manalo, alam mo naman yan, abogado ka. Do not obey unlawful orders from your superiors. Bakit mo sinunod? Imposible naman na gagawin mo yun na ikaw lang. At hindi naman ikaw ang interesado kay Orlan Mauricio, kundi si Gobernador Daniel Fernando. Bakit mo sinunod? Ano ba naman ang pinablis ni Mr. Orlan Mauricio? Ang pinablis niya po, nagkwento sa tungkol sa nangyaring baha sa Bulacan. Hindi pa lumabas yung flood control project si BBM. Grabe ng baha sa Bulacan. Tapos, nagtatanong lamang si Mr. Orlan Mauricio kay Governor Daniel Fernando na ano ang nangyari sa pundo ng lalawigan? Ano ang nangyari sa pundo mo na 200 million kada taon bilang confidential fund, Governor Daniel Fernando? Yan naman magtanong, bakit ayaw mo sasagutin? Pagkatapos niyan, ang nangyari, may isang jeep, di pasahirong jeep dyan, nakalagay sa estribo, sa ilalim na bakit tapakan ng jeep sa likod. Pagtapak mo, sa ilalim ng tapakan, may nakalagay, sa ikauunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. Ba't nagalit ka, Governor Daniel Fernando? Ano bang meron doon? Ba't nagalit ka? At pinatawag mo yung may-ari ng jeep. Pinatawag mo rin ang driver ng jeep. Pinahanap mo sa traffic police. Ano meron doon? Ulitin ko lang, nagalit ka doon sa nakalagay sa istribo ng jeep. Pag yung istribo yung parang tarpaulin na nakalagay sa ilalim ng tapakan pag akyat mo. Pero bago ka umakyat, mababasa mo talaga sa ikauunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. Bakit malibog ka ba? Makakasuhan din naman ako. Tanong lang yun Tanong lang yun. So ngayon, tuloy-tuloy baha. Sumulat naman ito sa editorial si Mr. Orlan Mauricio. Alam mo, magaling kasi na manunulat si Orlan Mauricio. Kasama ko ito sa People's Tonight noong araw. Tapos umalis sa People's Tonight, nagtutok sa TV, sa RPE 9. Yun ang, tapos nagpangita kami lagi diyan. Nakakakuha ako ng nakakuha din siya, nagsabay kami ng tinatawag na scoop. Yung scoop namin pare-pareho yung nursing student na si Marian Guevara sa Baliwag, Bulacan, na natagpo ang patay. Basag ang ulo. Anong nangyari? Ni-rape siya. At yung taong na nang-rape sa kanya, nahuli yon.
At umamin sa aming dalawa ni Orlan. Nang in-interview ko, umamin sa akin. In-interview ni Orlan, umamin sa kanya na siya nga ang gumawa. At high lang daw siya sa droga, sa marijuana. At lumaro sa kanyang isip mga nabasa niya ng mga bold stories. Kaya nagawa niya. Hanggat sa siyang unang rape, pangalawa sa kay Ichigaray. Si Ichigaray, in-injectionan, lethal injection. Yun si Pipito Andan. Siya ay in-injectionan din ng lethal injection. Alam mo, naawa nga ako dun eh. Nung nakausap ko, katabi niyang misis niya, binigyan ko pa siya ng pera. Noong panahon na yun, 500 pa lang pinakamataas na pera. Binigyan ko ng 500, pambili ng gatas ng anak niya. Well, kung arasan ngayon ang asawa niya, anak niya, sigurado ko malaki-malaki na yung anak niya. It happened that way, umamin naman po si Pipito Andan. Kaya nakalagay po siya dun sa tinatag namin dati, SCRA, na ngayon ay obsolete na. Okay? So, ganun po ang Bulacan. No? Kami ni ka-experiencado, kagaling na reporter si Orlan Mauricio. Pagkatapos sumulat siya ng State of Stupidity ng gobernador ng Bulacan. Kasi siyempre ikaw ang daddy ng Bulacan province. So ngayon, pag ikaw ang daddy dyan, ikaw pinuno, ikaw sisisihin ng lahat ng baha. Hindi pa nabisto ni Bongbong Marcos na nagnakaw pala siya. Ayos ng baha doon. Matindi na. Umaabot pa ng ulo, ng tao ang mga baha dyan. Nangyayari na yan. Tapos, tinanong ni Orlan Mauricio, ano na nangyari sa pera ng probinsya? Ba't hindi masasawata yung baha na yan? Bandang huli, sinisisi nila yung airport na ginawa ni Ramon Ang. Yan po ang nangyari. So ngayon, ito diretso na tayo. Tapos, umabot sa punto na sumulat si Mr. Orlan Mauricio na bakit ka magagalit? Na sinabi na ba't ka magagalit na baog? Ikaw ba yun? Ang baog, sabi ni Orlan, ay yung taong walang anak. Tapos sinabi ba, kung ano pa, sinabi, ang mga tao na walang pinisintang asawa, yun mga baog. Kung ano pa, nagalit ka doon, kinasuhan mo po siya ng libel. Hindi ka pa nagkasya doon. At nagalit ka pa, nagpalabas ka pa, inutusan mo yung uto-uto mong vice governor na si Alexis Castro. At saka mga uto-uto mo na mga board members, bukales. Inutusan mo na gumawa ng resolution at tawaging iproklama na si Orlan Mauricio ay persona non grata. Pagkatapos may sinintensya na persona non grata, ano nangyari? Ngayon, nang nagkahiring, kumaso si Rumisbak, si Orlan Mauricio, ano nangyari? Naging na bakla ka pala. Hindi nyo inamin, sabi nyo, ano lang na yun? Expression of your sentiments. At hindi naman daw yun ipapatupad na babawalan ka. Paano pa nangyari? Nabawalan na nga eh. Nag-request na nga siya ng mga resolution sa probinsya, hindi siya pinapapasok. O yun, tumawag. Andiyan ka na ba? Hindi ako makapasok to. Hindi ka makapasok? StreamYard. Hindi. Pasok ka na lang. StreamYard. Pasok ka na lang sa Pasok ka na lang sa Messenger. 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 Tawag ka sa Messenger. Titignan ko. Okay. Tawag ako sa Messenger. Okay. Antayin natin si Orlan Mauricio, papasok siya sa Messenger. At doon interviewin natin siya. So, nung nag-request na siya, kasi kinasuhan ng libel si Orlan Mauricio. Ngayon, kailangan ni Orlan Mauricio maka-request ng tinatawag na resolution. Ordinansa, hindi pwede resolution. Ito. Antayin natin siya. Papasukin natin si Mr. Orlan Mauricio. Ang bida ng bayan sa panahong ito. Papasokin natin interviewin natin yung bida. Pwede ba pwede, ayaw mo ba ng mukha mo, ipalabas mo? Yung handsome face mo, ayaw mo ilabas?
Ayan, madilim lang, madilim. Walang audio eh. Madilim lang. Walang audio? Walang audio, hindi kita marinig. Hindi, Hello? narinig mo ako ngayon? Hindi. Hindi, hindi ko ma-speakerphone eh. Ano lang, dito lang sa tenga ko lang Sige. pinapakinggan. Pagka, Bakit yung speakerphone mo? hindi ko nga maalaman bakit tayo gumana tong speakerphone eh. Teka, Pwede mong i-dial ulit. speakerphone. Pwede mong i-dial ulit. Speakerphone. Audio output. Yan, meron ba? May narinig kita sa speaker. Ayan, yan, narinig na kita. Ayan, okay na. Sige, i-off mo na lang ang ano. Ibig sabihin, mahina ang signal. I-off mo na lang ang ano. Hindi, ayan na. Okay na. Okay na? Ayan na. Okay na. Very Narinig good, na very kita. good. Andito ako kasi Saan ka ngayon? sa isang Huwag mo na banggitin ang lugar mo. Baka ipatargetin ka pa ni Gobernador dyan eh. dito lang sa tabi-tabi. Okay. Sa isang gilid ng At binibigay ko lang sa audience ko ang konteksto kung bakit ini-interview kita ngayon. Ladies and gentlemen, ipagpatuloy ko lang na pagkatapos masampahan ng cyber libel ng dalawang sets of cyber libel, si Mr. Orlan Mauricio ay hindi pa nagkasya. Nagpalabas pa rin, inutusan yung mga uto-uto niyang Vice Governor si Alexis Castro at saka uto-uto niya mga bukalis na magpasa ng resolution. Kasi hindi naman pwede magpasa ng resolution ng gobernador. At ideklara na persona non grata at pinagbabawalang pumasok sa probinsya. Pero nung in-interview siya, hindi lang sa provincial capital, kundi sa buong probinsya, unwelcome siya. Anong ibig sabihin? Tagariyan siya sa Bulacan, i-unwelcome mo. Sabagay illogical. How can you welcome somebody from the home itself? So anyway, ang sinabi ko kanina, ang konteksto, nag-umpisa ang galit niyan sa mga sinulat ka tungkol sa baha. Sa Bulacan na hindi pa na-discover ni BBM ang flood control project anomaly, meron na siyang meron ng baha na ba't hindi? Lampas tao. Tapos, minsan, kinuwento ko rito, minsan na may isang jeep na mayroong nakasulat sa istribo sa ilalim ng tapakan na sa ikaunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. Kalibugan ay tigilan. Tigilan. Ayan. So, pikon na pikon siya doon. Doon siya napikon. Ayon sa nabasa ko, pinahanap niya talaga. Talaga, ng jeep. Pinahanap sa provincial commander at dinala doon sa loob ng Camp Alejo Santos at doon sinermonan, at pinahiya sa media, tinawag yung mga media at sinermonan, nakala mo hawak niya sa liig at alila niya yung driver na may-ari ng jeep. Ganyan ka diktador tong gobernador na to. Ganyan kawalang iya sa human rights nitong isang uring driver lang, napakaliit na tao. Tigre pala ito. Kaya ang title ng ating show ngayon kulang na lang manipa ng media si Gob Dan Fernando. Bakla pala. Ayan ang title natin. Alam mo ang nakakatuwa rito, yung inumpisahan ko to, bakit siya pikon na pikon dyan sa expose ko sa editorial ko sa baha. Pakikwento mo nga in brief, anong expose mo sa baha? Yung editorial ko, pinangalanan ko, title ko doon, State of Stupidity at the Provincial Capital. Okay. Bakit State of Stupidity? Kasi tuwing na lang may pagbaha, nagdi-declare siya ng state of calamity. Dahil pera to Pag nag-declare siya ng state of calamity, meron siyang access dun sa 1 billion calamity fund ng probinsya. Yun, pinupulbos nila yun taon-taon. Okay, allocation yun Tanong ako sa iyo. Ilang beses na babaha at ilang beses na declare ng state of calamity? Mula 2023, taon-taon. 23, 24, 25.
Ngayon, sigurado yan, baha na naman yan, state of calamity. Kasi dyan, ginagawa na nilang negosyo yan eh. Kaya nung 2023, nung in-expose ko to, sabi ko, hindi ko pa nakita tong ganito kabaha. Ang sinisisi ko rito sa ganitong pagbaha na wala ng katapusan sa Bulacan, yung paggawa ng Bulacan International Airport. Yung Bulacan Okay, Airport okay. sa Taliptip. Okay, Ano, Ramon bakit Ang. bakit ko sinisisi yan? Yan, kay Ramon Ang. Bakit ko sinisisi? Kasi simple lang. Pamula 1983 na dito na ako sa Bulacan. Ni minsan hindi pa nagkabaha ng ganong katindi. So sabi ko, may kinalaman na malaki yung pagbabaha dun sa ginagawang pagtatambak, reclamation. Imagine, 3,000 hektarya. Gaano kalaki yun? Kasi laki ng yung buong Giginto. Okay. Ang Yun. ibig sabihin, Buong Giginto, Bulacan. ang daluyan ng mga tubig tinabunan. Mismo. Yun ang Nilagyan ng baka buhangin para sinimento. gawing runway. Sinimento nila, sinimento. Okay. Sinisimento at nire-reclaim. Bakit mo doon itatayo? Kasi mas madali yung tayuan ng airport niya kasi malapit sa Okay. May tanong mga ako. May tanong Oo, ako, sabi malapit mo, sa pagkukunan ng panambak. tuwing baha ay nagdedeklara siya ng state of calamity. State of calamity. Tapos, para magkaroon. ang nagkukos ng baha ay yung airport ni Ramon Ang. Hindi ba kaya pwede ba mangyari na doble kita siya? Binibigyan din siya ni Ramon Ang at meron pa siya galing sa probinsya. Pwede ba mangyari? Pwede rin, pero ang Ipaliwanag niya. Ipaliwanag niya. Oo, ang nakakainis dito, ang dahilan ng pagbabaha si Ramon Ang, dapat siyang magbayad ng lahat ng flood control. Bakit pinasasagot sa gobyerno? So yun ang sinabi natin doon sa unang editorial natin na ang punot dulo, ang cause and effect ng pagbabaha, ng massive flooding, phenomenal flooding, buong Bulacan naranasan pamula Mekawayan hanggang Kalumpit, hanggang Apalit, hanggang Valenzuela, hanggang Caloocan, inabot sila ng baha dahil dito sa dilubyong ginagawa na airport sa Bulacan. Okay. Sinisisi ko, ang dahilan niyan, ang mortal sin dyan, pinapasa nila yung batas na yan na binibigyan ng 50-year franchise si Ramon Ang, pero walang mandatory na public hearing. Bakit ba importante yung public hearing? Ang public hearing, nasa local government code yan, na bago mo i-convert yung ordinaryong palaisdaan, i-convert mo na magiging commercial, industrial use, kailangan ng public hearing sa local sanggunian. Kunyari, yung isang farmland o fishing ground, i-convert mo ng communal housing subdivision, kailangan ng public hearing yan. Ito, massive project to, 3,000 hektarya na palaisdaan, pinaghuhulihan ng kabuhayan ng mga fisherman sa buong probinsya, i-convert mo ng airport na napakalayo sa original. Protected area to, mangrove area. Kalain mo, sirain mo lahat ng marine life dyan, marine ecology. Hindi dumaan ng public hearing. Bakit? Kasi nga, may tanong lang ako. Ang sinasabi mo ba, provincial ordinance lamang nagbigay ng authority kay Ramon Ang? Wala nga provincial ang nagbigay ng authority kay Ramon Ang ay Republic Act 11506. Republic Act 11506. Ano ito? Ito yung nagbibigay ng 50-year franchise. Pero hindi dapat nagkaroon ng franchise, ng congressional franchise, kung dumaan sa public hearing dito sa lalawigan ng Bulacan. Dahil tingin ko naman dumaan niya sa konsultasyon sa province of Bulacan. So, ang ibig sabihin, wala. Nagbigay ng consent o recommendation ang province of Bulacan na walang hearing sa Bulakenyo.
kung ano mangyayari. Tama. So Oo. ngayon, Yan yung, pagka ganon, ang karanasan ko sa buhay ko niyan na may bilang pag-abogado, kagaya, Oo. banggitin ko na lang ang Prime Water. tama. Para magkaroon ng Prime Water franchise sa San Jose del Monte, na pag-alaman ko kasi hawak kong kaso, ay nagbigay ng pera mga 200 million mga Villar family doon kay Mayor Robes na Arthur. Yan, kasama si Rida Robes. So, ibig sabihin, pagka ganun din ang gagawin ni Ramonang, magbibigay din si Ramonang hindi lang kay Governor Dan Fernando, kundi pati sa mga mayors din sa mga bayan na apektado ng airport. Yan ang nakikita ko diyan. So, ngayon, alam mo ang bali-balita nga noon. Ito hindi natin confirm to pero malapit sa katotohanan to. Ang bali-balita noon, syempre si Duterte ang nag-approve niyan sa national level. Malaking kinita diyan, bilyon. Ngayon, ganti ka muna. Gobernador, Ang paraan niyan batas, ibig sabihin may nag-sponsor na congressman diyan sa Bulacan. Tapos si ni-railroad- Joel Villanueva. Hindi, sa Senado si Joel. Ni-railroad sa Sa Senado. House. Siyempre, kaandyan naman, kakakampi lang si Domingo. Yung congresswoman ng Iloilo, yung na-involved sa PhilHealth. Ay, si Yung Garin. congresswoman Garin, oo. Yan, Pero yun ang nag-sponsor eh. Pero hindi mangyari Kaya kung walang direkta na na sponsorship din, co-sponsorship ng mga directly affected congressmen. Ang mga co-sponsor na congressman dito, yung congressman ng Congressman Villarica, Congressman Pancho, at saka Congressman alam ko si Silverio, mga co-sponsorship lang sila pero ang principal sponsor nga si Garin. Bakit? Wala na silang, hindi na makapalag yung mga congresswoman ng Bulacan o yung isa pa pala si Congressman Jonathan Alvarado. Yan ang isa sa isa sa co-principal sponsor. Anyway, whatever happened, kung meron mang galaw sa Senado through Joel Villanueva, taga Bulacan siya, at mga congressmen, sigurado din ako na hindi naman gagalaw yan kung walang endorsement ng provincial government. Ganun lang kasimple. Siyempre, pag magpalabas ng objection, ang provincial government, mahihirapan sila sa House of Representatives. Kaya nga yan ang ibig unang sabihin, alamin mo na rin kung nagpalabas ng resolution ang provincial government ng tinatawag na no objection. Pag magpalabas ng objection, pwede na yan. Kasi may may kailangan pa kasi na environmental compliance certificate. So yun din kakailanganin. So, i-shortcut na lang natin. Mahaba yung discussion. Basta walang, ito totoo niyan. August 2, may letter ako sa Sangguniang Panlalawigan, August 2, 2023. Nagtanong ako kung merong master drainage plan ang Bulacan bago inaprubahan niyang Bulacan Airport. Wala daw. Tinanong ko rin kung meron silang kinonduct na public hearing. Wala rin. So, very specific yan, very positive yung declaration nila. Walang public hearing, walang master drainage plan. At ito napaka-importante, walang sinasubmit ang San Miguel dun sa plano, yung mismong site plan at building plan at buong master plan lahat ng plan gagawing airport. Lahat ng plan. Mo, inaprubahan ng probinsya nang walang plano silang nakikita, hangin. Hindi ganun din naman nangyari, di ba? Ganun din sa flood control, wala namang master plan, basta kay template lang, copy-paste. So, anyway, gawa lang ng gawa. Iyan ang naman ng mga sinulat mo na nagalit si Gobernur. Ang tanong, kung wala siyang kasalanan dyan, bakit siya magalit sa'yo? Yun. Imbis,
ang tindi nga nung una paglabas nun, inisyuhan ako ng cease and desist order 2 days after. Sobra pa sa judge. Kala mo DTI cease and desist order. Kaya sabi ko, ano ba tong negosyo ko? Dyaryo to, hindi naman to Baboy Factory to na may nakita ka lang langaw sarado na O so, hindi siya nakontento doon. Humingi ng tulong sa NBI. Binigyan ako, pinuntahan ako nung isang team ng NBI para bigyan ako ng subpena. Sabi ko, ano to? Pinapatawag po kayo diyan sa subpena na yan. Sabi ko, hindi ako pupunta. Gusto mo, pumunta yung hepe nyo ng NBI dito. Ayun, na-insulto. Nag-report. Hindi nga naman ako pumunta after 3 days. Binaliwala ko. Ayun, pinail nila yung libel. In short, nabasa ko naman ang reklamo na ginawa ni Attorney Manalo para kay Governor Fernando. Walang laman. Paano mo masasabi na may libel na sinirang puri ni Mr. Orlan Mauricio si Dan Fernando kasi wala namang binanggit si Mr. Orlan Mauricio na si Dan Fernando yung baog. Wala naman siya binabanggit na siya yung walang asawa. Wala naman siya binabanggit lahat. Ano mga yung pakiulit mo ano bang binanggit mo na hindi naman siya pinatungkuhan mo? Kung generally speaking, it applies to all men. Oo, ang sinabi ko doon ganito, sabi ko, bakit ka napikon? Yung katagana sa ikauunlad ng Bulacan, kalibugan ay tigilan. So sabi ko, bakit ka napikon? Ang Malibog, merong asawa, may anak, may kabit. Wala ka pang pinakikilalang asawang babae sa mga Bulakenyo, napikon ka. Tapos dinugtungan ko, ang anak, blessings yan. Pag wala kang anak, baog, karma yan. Hindi ko naman sinabi na pag wala kang anak, Daniel, baog ka, Daniel. Hindi naman ganun Ang sabi ko, applies to all. General application. Oo, ang anak, blessings. Pag wala kang anak, baog, karma yan. Hindi ko naman sinabing pag wala kang anak, Daniel, baog ka, Daniel, karma mo yan. Hindi naman ganun ang pagkakasabi. ang parang nag-generalize lang ako ng general certainty na pag ang anak mga blessings yan, pag wala kang anak baog, karma yan. Hindi ko naman sinabing karma niya yun siya lang nagsasabi sa sarili niya na inamin niya. So anyway, kaya siya nasaktan. Understood na nakikinig sa atin. Ibig sabihin po, ang elemento po ng libel, 4, tanda na DIMP, DIMP, defamatory imputation. Ang I, identified ang defamation, identified yung tinutukoy na tao. Ang M, may malice. Ang P, may publication. Doon lang tayo sa identification. Kasi generally applied. Hindi siya na-identify si Daniel Fernando na siya yung tinutukoy ng baog o kung ano. Ang ibig sabihin, may defamatory imputation nga pero generally applicable to all men. Walang specific identification. In other words, kahit sinong abogado magtatanong, kahit sinong judge magtitingin niya, walang libel. Pero bakit nagka-libel? Yan naman ang tanong natin. Ang tanong, ang isa naman na isip ko diyan, ayan, dali. De la Cruz. Imagine submitted for resolution October. Tapos bigla na lang, walang kaabog-abog, April 14, ipinail nila sa husgado. Nung tiningnan ko yung resolution, antedated January 3. So anyway, Isipin mo yun. I-shortcut na lang natin. What is true here is, dahil inaprubahan ng judge na may libel, ang judge ay culprit din. Pwede silang kasuhan ng ignorance of the law.
So ngayon, ang Oo. nakikita ko dyan, sa nag-research ako kanina, yung naputol ako, ay ang result ng sinabi sa akin ng co-pilot na AI ay Oo. bariho daw, mayroon din daw ata yung Bulacan na allowances na binibigay sa prosecutors Mga at judges, saka judges. prosecutors at saka So judges. ngayon, Oo. kung ganon, may allowance pala si prosecutor na nagdesisyon na may libel ka. At kung ganon, Oo. may allowance din pala galing kay Gov. Fernando yung judge na nag-aproba na may libel. So in that Oo. score, Yan, lahat sila. nakalagay po sa paano yan? Gusto nilang i-please ang si gobernador kasi tumatanggap sila ng allowance monthly tsaka gasoline allowance. Tama. So on the Tama. other hand, may duty sila to serve justice kasi kinakasuhan ka ni Gob. Sa kabila, i-please nila si Gob. Sa kabila naman, kailangan may justice sila. At halata naman na walang Oo. libel. Napakaklaro walang Oo. libel. Tapos, decision na may libel, ibig po sabihin ay may conflict of interest na plain and simple. Dito. Tama. So Tama. ngayon, gusto Yan ko nga. lang malaman din ng tao ang batas. Ang batas po sa Republic Act 7160 ay nagbibigay sa ilalim ng Section 458 ng kapangyarihan sa locality, either municipality, city, or province na magbigay ng allowance sa mga national government officials kagaya ng fiscal, kagaya ng judges. Judges. Oo. Ngayon, so on the other hand, meron na naman tayo tinatawag na Republic Act 6713 na nag-utos that all forms of conflicts of interest must not be allowed, must be prohibited. Tapos on top of that, meron tayong pinakamataas na batas na nagsasabi, yun po yung Section 1, Article 11 ng ating Constitution na nagsasabi, public office is a public trust. Tapos sinasabi pa, all government employees, public employees and officers must at all times render services with responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. My question is, how can he be efficient if he is receiving money from the governor on one hand, and he is now to dispense the duty, to dispense justice? So how can it be? Therefore, unconstitutional po, labag sa Constitution ang Section 458 ng Republic Act 7160. At on that score, dahil hindi naman talaga may itatanggi na merong conflict of interest, magiging null and void ang action ng isang opisyal kapag nakalagay siya sa conflict of interest. At kung null and void, ano yung null and void? Yung pagdesisyon ng piskal na may kaso ka. Null and void yun. Yung isa pang null and void, nung binigay na ng piskal sa judge, nagdesisyon ng judge na may warrant o arrest ka. Warrant. So, null and void din. Inisyon ako ng warrant. Anong ibig sabihin ng null and void sa lahat? Ibig sabihin po, null and void from the very beginning ang lahat. Kaya ang lahat ng mga desisyon nila ay talagang null and void. It must be declared void. And if that is so, you must file a motion to declare all actions as void. And if they will deny, shoot up directly to the Supreme Court on a question of law. Ganun lang kasimple. So, para yan lang nga, Supreme Court na makialam. So anyway, let's go to nagkaso ka, kumasok ka ng petition for the declaration of nullity or certiorari with prohibition laban sa kay gobernador at saka vice governor at lahat ng mga bukal na pumirma doon sa resolution na dinideklara ka na isa kang persona non grata. So ano bang ibig sabihin persona non grata? Latin naman itong salita. Isa kang tao na ingrato. Unwelcome. Unwelcome. Di raw ako welcome. So ngayon, di raw ako welcome. Nakalagay doon na hindi siya pwedeng pumasok sa buong lalawigan ng Bulacan. So ngayon, buong lalawigan, lalo na doon sa provincial capital. Kapitolyo. So ngayon, isang araw, nag-request kami nito ng
ng kopya ng resolution kung para sa mga allowances at mga gasoline allowances ng judges at saka mga prosecutors mula sa probinsya. Akalain mo na hinarangan siya, hindi tinanggap yung sulat niya. Kasi nga Ayaw may tanggapin. persona non grata. Dalawang beses. Una ako personal na nagpa-receive Ah, kay Vice Governor, ayaw. Tas pinalibutan ako ng 10 gwardiya, tinitingnan ng bawat galaw ko. Sabi ko, bakit nyo ako sinusundan? Wala po, sinisecure lang namin kayo. Diba? Parang, baka gusto nyo arestuhin na ako. Ito kamay ko, pusasan nyo na ako. Hindi po, tinitingnan lang po namin kayo. Sabi ko, lilipat ako doon sa kabilang opisina, sa Sangguniang Panlalawigan. ganun din. Sinubo ko naman. Kasi sabi ko, na ayaw tanggapin kasi doon sa Vice Governor, naka-address sa kanya tong sulat, since presiding officer siya ng Sangguniang Panlalawigan, ipare-receive ko na lang sa Secretary of the Sangguniang Panlalawigan. Ayaw din ng Secretary, Okay. hugas kamay din. At sabi niya, naka-address po yan si Vice Gov. Hindi ko po pwedeng tanggapin niya. Sabi ko, bakit hindi mo tayo pwedeng tanggapin? Di sa session day, abot mo sa kanya, siya naman ang presiding officer. Napakagaling ng rason. Sabi, napakalinaw po niya, naka-address kay Vice Governor. At saka, meron pong opinion doon, yung Chief of Staff niya, si Attorney Gerald Barro, na wala daw tatanggapin ng mga communication o letter galing sa inyo. Kaya, boss ko po siya, hindi ko po matatanggap yan dahil Okay. sumusunod lang po ako sa utos ng boss ko. Yun ang illegal, sagot ng illegal order yun, sinunod niya. secretary. So anyway, Yun, secretary. what happened with you is another form of grave coercion. Ang grave coercion is you were prevented from doing what you want to do. Yan. Oo, tama. Nangyari. Ayaw. Ayun. Ngayon, pangalawang araw, pinalitan ko yung sulat. Ginawa ko na, ang date na ngayon is January 7 para naman pagbigyan ko sila na pwede raw tanggapin yung sulat ko basta iba daw magdadala. Pinadala ko ngayon doon sa isang pinsan ko na nagtatrabaho sa imprenta ko. Pagdala din doon, ayaw din, ganun din. Talagang niloloko lang ako. Ginawa lang kaming kengkoy na sabi, pag iba daw nagdala, tatanggapin. Hindi rin tinanggap ni Vice Governor. Sabi rin ng Attorney Barro na hindi nila tatanggapin yan hanggat hindi ako present yan. Kailan namin petsempuhan si Attorney Barro? Nakikitawag lang daw siya dalawang beses na wala siya sa opisina. Anyway, total, detalyado na masyado. I-generalize natin konti. Ang nag-end kayo, may hearing kayo, di ba? Na isampa mo ang Kanina. kaso laban sa persona non grata. Anong nangyari? Kwento sa persona non grata case. Na ito, ang nangyari kanina kaso sa RTC laban sa persona non grata. Okay. Oo. Ang nangyari kanina sa hearing, ayun, 6 ang abogado ni Governor, Vice Governor. 6? 6. Ako, isa lang yung abogado ko. Takot sila sa'yo. 6 nga kasama yung provincial attorney si Gerald Manalo. Pumunta ba si Doon Gov? sila. Kasi Vice Gov, pumunta ba? Oo, pumunta. Bablog ako sa... Oo, ikaw naman. Nandito ka na nagabi na. Binabati lang ako ng mga kaibigan nating abogada rito at abogado. Okay. Matuloy ko lang yung vista kanina. So, yun, ganun na nangyari. 6 na abogado ng probinsya laban doon sa abogado ko. Umpisa pa lang, sinabi na nila, wala dapat na kaso na po ito, Your Honor, dahil wala naman pong memorandum na galing sa chief ng civil security ng probinsya dahil hindi naman po ito at wala po ito. It's just a mere scrap of paper. So nagulat kami. Sabi ko, So nabakla? yan ang ginamit. Nabakla siya. Kaya nga sabi ko, yan ang ginamit sa akin Yan ang ginamit sa akin na para hindi ako papasukin sa Kapitolyo. Yan ang ginamit sa akin na papel para ipakitang hindi ako pwedeng
pumasok sa Kapitolyo. Kaya nga nagpa-blatter ako nung October 23, 2025. Nagpa-blatter ako na pinigilan ako ng mga provincial guards para pumasok na mag-deliver ng dyaryo ko sa Kapitolyo. So, ang nangyari, talagang grave coercion yung ginawa sa akin. Ayaw akong papasukin dahil doon sa memorandum circular na galing doon sa retired Colonel Manuel Lucban. O ngayon, sa hearing kanina, sinasabi nila hindi daw dapat i-honor yun dahil wala naman daw talagang papel na ganon at hindi nila pinapalabas yun dahil hindi nga naman pirmado. Sabi ko, paano yun nangyari sa akin? Ano? Sino mananagot doon sa ginawa sa akin na pambabastos? Hindi ako pinayagan at krimen yun eh. So, Grave coercion yung ginawa sa akin. Ayaw akong in other papasukin eh. Gusto kong pumasok. in other Oo. words, what was very clear to be a Oo. outright and deliberate prohibition for you to enter the provincial capital ay ngayon Capital. ay naging bakla na sila. Sinabi nila hindi daw yon. So ngayon, pero whatever ang judgment call ko dyan, meron tayo pong tinatag sa doktrina ng jurisprudence that whatever form of anything that gives chilling effect is unconstitutional. So, ngayon, sa tenor pa ng pagsulat ay nakakatakot na. So, you are now prevented from exercising your right to press freedom. Kasama po sa Tama. press freedom yung pag-gather ng news. So, how can you gather the events, the news, the details, kung hindi ka, kung binabawalan ka dyan? At kung hindi man totoo ang pagbabawal, may kasamang galit eh. So, how can you do it? So, those are actually subtle naman ng pagsabi ng pag-amin. Pero whatever it is, it will be treated by the judge. Kung hindi lang bias ang judge, it will be treated by the judge as admission per se. Ganun lang. Kung admission per se, ay papatigilin sila ng judge, pagawaan, pilitin sila ng judge na gumawa, either gumawa ng bagong resolution na i-declare na wala na yon, or i-declare ng judge na null and void ang persona non grata because it affects your person, it injures your person. Kasi papasok naman yan, kung matandaan mo yung Article 19 ng Civil Code of the Philippines, papasok dyan ang effect na sinasabi na all persons must, in the exercise of his rights and the performance of his duties, exercise, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. So kahit karapatan pa nila ni Governor yon, they must not abuse their power and not abuse their right. So in that, you can claim, you can file another case for civil case for damages. Dyan magpapatulong ako kay Attorney Pelayo na mag-prepare sana ng civil case dahil ayan, inamin na nila na hindi daw totoo yung memorandum circular na yan. Inamin na nila sa korte. Papadalan ko kayo ng transcript. Kukuha ko ng transcript na sinabi nila na non-existent yun. It has no legal effect whatsoever because it's a mere scrap of paper. Doon pa lang, inamin na nila na illegal yung ginawa nilang pagpigil sa akin. Anyway, you have the other evidence kahit na hindi nila inamin. Ano ba yung ibang ebidensya mo? The fact na merong sheriff's return. Meron akong video. May video ko at saka litrato nung hindi ako pinapasok. Okay. Tapos meron pang blatter. Yung police blatter na yung pinakamabigat dyan, second to video, yung pinakabigat dyan, yung minura nung chief security, yung sheriff. Nag-report yung sheriff. So, other than an act of admission of the resolution, of the existence of the resolution and its effect, it constitutes also an act of indirect contempt laban sa court. Kasi ang sheriff, persona ng korte yan. Kapag ininsulto mo ang sheriff, parang ininsulto mo na rin ang buong court. So, indirect contempt yan. So, another thing,
ay maraming manganganak yan na manganganak. Sa Pwede ba, administrative pwede ko- case yan sa mga abogadong involved, liable yan, disciplinary matter that will be a ground for disbarment laban sa kanila kasi ang kasalanan nila sumunod sila sa unlawful order. Andiyan nga batas pwede ba, naman ng mga lahat ng abogado to obey the lawful order but not unlawful. pwede ko bang sabihin, since na-dismiss na yung kaso, dahil winidraw na nung lawyer ko yung case, pwede bang ihabol doon yung ipag-contempt yung bagong hepe na Yes, pwede. pumalit? Pwede may contempt kasi separate action naman yan, indirect contempt. I-file mo as a new complaint sa RTC. Ang new complaint yun ang indirect contempt. Hindi naman yun direct contempt. Ang direct contempt, yun mismo kung saan korte ang kaso, doon mo isasampa yan. Pero dahil indirect contempt, pwede mong isampa as independent action. Kasi gusto kong tulungan yung yung sheriff na kanina kausap ko. Talagang nakita ko siya na talagang nababo yung personality niya na masyado siyang nakita mo naman yung narration niya do sa sheriff report na sarcastic, na ipinahiya siya kaya humingi pa siya ng apology. Akalain mo humihingi lang siya ng ID nung nag-receive tinakot na siya at siya pa humingi ng apology na wala namang masama doon sa ginagawa niya. Humingi lang siya ng ID na nag-receive nung summons, ng notice of hearing. Hinihingan niya lang ng ID para may documentation. Ano ginawa? Ininsulto siya, tinakot, at humingi pa ng tawad yung sheriff. Na sa tingin ko, masyadong, di ba? Ano na yan? Masyadong what happens is a good congratulations to you. Hindi nangyari ito kung hindi na sa mga efforts mo. At hindi ganun kalaki ang tingin sa'yo kung hindi ka magaling. Ganun na kasimple lang yan. And with that, just continue the good fight. Just move on. At andito lang ako sa tabi-tabi mo. At magandang gabi po mga kababayan. At magpapaalam na kami. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat to at kay Attorney Pelayo. Maraming salamat. Okay, sige.